Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics. Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot, pwede nyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber, pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Luisito Zapanta. Tatalab po ba ang orasyon kahit hindi nagdebosyon? Depende kung papaboran ka ng spirit guide nung orasyon o nung deity na may-ari nung orasyon. Usually nangyayari yan sa mga Bertudes kasi lahi-lahi yan eh. So lahi ka ng mga Bertudes, so yung deity na sinasamba ng mga ninuno mo ay may puruhan na paboran ka at mapaandar mo yung orasyon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi hindi naman lahat ng tao ay Bertudes, di ba? So, ang logical na explanation dyan, para mapaandar mo yung orasyon o mapatalab mo sa isang bagay, sa isang tao o sa espiritu, kailangan magdebosyon ka. Kasi kailangan mong hingiin yung puder o kapangyarihan ng deity o pahintulot ng deity na mapaandar mo ang orasyon na yon. At ang ating pangalawang tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Boss, ang black obsidian bracelet o mga crystals, pwede po ba dalhin kahit saan tayo magpunta? Wala po bang bawal o kaya baka ihina siya or mawalan ng bisa? Salamat po. Actually, yung black obsidian kahit saan pwede mo yung dalhin kasi kaya niyang i-convert ang negative energy into positive energy. Pag dinala mo siya sa lamay o sa mga lugar na may negative emotions yung mga tao, so protektado ka kasi suot-suot mo siya. At hindi siya manghihina kasi kaya niyang i-convert ang negative into positive. Ang problema lang, kung dala mo yung maliit na black obsidian, so ibig sabihin, maliit lang din ang portion ng energy na kaya niyang i-convert. So, much better, magdala ka ng medyo malaking kwintas, gaya ng singlaki ng 5 piso, ganon. O di kaya, isang buong bracelet. Hindi naman kailangan na sobrang laki talaga, na para ka ng timang na tulad ng mga tao dyan na dami-daming nakasabit sa leeg. So, yung sakto lang. Tapos, cleansing na rin. Kasi, yung mga crystals, hindi yan nawala ng bisa. Ang problema dyan is, may mga energy na parang natcha-challenge. So, feeling ng mga entity na yon, hinahamon sila. So, dinidikitan nila yon ng dinidikitan. So, imbis na para sa'yo yung energy ng amulet mo, doon na nabubuhos sa entity na dumikit doon para mag-away sila, magipag-away silang dalawa. So, dapat i-cleansing mo pa rin para maalis yung energy na negative at yung positive energy na natural sa kristal mo ay focus lang sa'yo. So, ganyan lang yung diskarte. So, kung nagtatanong kayo kung saan ko napulot ang mga impormasyon na ito, ay base na rin to sa mga na-interview ko ng mga psychic practitioner, yung mga legit talaga na psychic practitioner na nakakakita talaga ng aura, nakakita ng mga elementals at iba pa. Ito yung mga impormasyon na nag-gather ko sa pag-interview talaga at pakikipag-usap sa mga tunay na tao. Hindi ako tulad ng iba na bumabase sa mga PDF files o makikita nila sa Google. Ito, mga base ito sa mga nag-i-exist na tao na talagang psychic practitioner. At ang ating pangatlong tanong at ang main topic natin sa video na ito.
So itong si Bugoy ay nag-message sa akin sa Facebook. Translate ko na lang diretso sa Tagalog Meron ba daw testing na malaman natin na tunay yung mutya? Kasi pag binabad daw sa suka ay bumubula. So ito yung opinion ko dyan. Hindi po lahat ng bagay pag binambad mo sa suka at bumula ay legit na namutya. Kahit bato nga, kapag ang batong yon ay mayroong mga bakterya, mga virus o ano pang mga microbes, bumubula talaga yon kasi yung acid nagre-react sa mga microorganisms. Pumapatay yun ng mga microorganisms. Hindi naman lahat ng klaseng microorganisms kaya niyang patayin. Pero mostly sa mga bakterya na nakakapit doon sa bato, kristal o anumang klaseng mutya yan, ay maaari niyang tunawin gamit ang kanyang acid. Kasi yung suka, acidic yan. And aside from microorganisms, meron ding mga bagay na bumubula kapag inihalo sa acid, tulad ng mga calcium-based na bagay, tulad ng mga calcite, yung bato-omo na calcite, pati na yung mga crystallized substance na may mga components na nakahalo na nagre-react sa suka or sa acid. Bumubula talaga yon. Kaya huwag kayong magpaloko kaagad na inibabad lang sa suka, bumula, ay tunay na. So, humingi kayo ng iba pang patunay. Kung testing ang pag-uusapan, ito yung sabihin nyo. Itanong nyo kung ano ang galing o abilidad ng mutya na yon. Pag sinabi niya na hindi ka tatablan ng bala, so ipatesting mo, sir, pwede ka ba magpabaril na hawak-hawak yung mutya mo para mapatunayan natin na totoo. At aside from that, pag sinabi niya na hindi ka tatablan ng patalim, so sir, pwede ka ba magpasaksak para mapatunayan natin. At pag sinabi niyang pampaswerte ito, so tanungin mo, sir, gaano na ba kalakgo yung buhay mo? Gaano na kaganda yung buhay mo ngayon? Gaano ka nakaasinsado? Kasi pampaswerte yan. Kung legit na mutya yan, na makapangyarihan, walang gago na ibebenta yan. Sila na lang sana yung gumamit. Ito yung example Itanong nyo ito sa mga sarili nyo. Meron kayong isang bagay na makapangyarihan na nagagamit nyo sa araw-araw. Kaya nyo ba itong ibenta sa ibang tao? O gamitin ito sa mga sarili nyo? Kaya nga bumibili kayo, di ba? Para magamit sa mga sarili nyo. Bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Tulad ng leklay. Ang leklay po ay hindi mutya. Ito isang gemstone, yung Malaysian leklay. Isang gemstone na may nakaimbak na positive energy. So hindi siya mutya kasi ang mutya may nakasapi. Ang kaibahan lang ng leklay kaysa mutya, ang mutya masyadong maraming pangako na hindi kayang tuparin. Ang leklay walang masyadong pangako. Ang leklay ay isang simpleng bagay lang na may nakaimbak na positive energy. So may positive energy na amulet na nasa katawan mo, ibig sabihin, makakapag-attract ka ng positive energy din mula sa ibang tao o sa ibang bagay. So, nasa sayo na kung paano mo gagamitin o diskartehan. Kung gagamitin mo yun sa negosyo, yung positive energy, or gagamitin mo yun sa pagprotekta sa sarili mo. It all depends on your purpose, manifestation, and your intention. So, kung ano yung motibo mo. Hindi tulad ang leklay sa mga nagbebenta ng mutya. Kasi mga nagbebenta ng mutya, masyadong maraming pangako na siswertehin ka nito, yayaman ka. Pero hindi nila ma-explain, hindi nila mapaliwanag kung paano ka yayaman. Lahat tayo gustong yumaman o gustong maswerte. Pero hindi na-explain at hindi nila alam kung paano, kung ano yung tamang pamamaraan. Kasi iniisip nila, isuot mo lang yung mutya, okay na. Tutunganga ka na lang. Mali yan na mindset. Alam nyo kasi, majority sa mga Pilipino tamad. Kaya gusto ng instant money, instant kapangyarihan. Ganon. At karamihan din sa mga Pilipino ay abusado at sakim. Sakim sa kapangyarihan.
Kaya ang daming nakasabit sa leeg. Meron ding mga praning, kahit wala namang kalaban, ang daming pangdepensa. At meron ding hindi nag-iisip, nagsusuot ng mga bertudes na mga bagay pangkabal, pero yung hanap buhay ay pagninegosyo. So paano makakapasok yung opportunity or positive energy or swerte sa'yo kung kabal yung gamit mo? Kung kabal ang gamit mo, dapat sundalo ka o di kaya pulis ka. Kasi yung mga pulis o sundalo, mayroon yung mga fix na sweldo. Hindi naman yung nagnenegosyo. Nagsisilbi sila sa bayan. Yung iba nga, politiko na pinagsisilbihan, hindi na bayan. Ito yung advice ko Kung gagamit kayo ng amulet, gemstone man yan, o mutya na Pinoy occult, iangkop nyo ito sa pagkatao nyo. Tanungin nyo muna sa sarili nyo kung ano ba talaga ang kailangan mo at kung saan mo ito gagamitin para maging epektibo para sa'yo ang suot-suot mo na amulet. Bro, may tanong lang po ako. Pag nakatapos na po ba ng 49 days devotion sa Saint Benedict, ano na lang po ang dasal at paano po ginagamit kung nasa peligro? So kung yung occult yung gamit mo, so yun pa rin yung dasal pero hindi na siya araw-araw. Kasi ayon sa paniniwala ng iba, sa tuwing Martes na lang at Biyernes mo ito dadasalan kung tapos ka na sa 49 days. At meron ding ibang paniniwala na dapat ituloy-tuloy mo araw-araw habang buhay. So kung tinatanong mo na paano ito ginagamit kung nasa peligro, kung talagang napaandar mo ang iyong medalyon, kusa na yung aandar, protektahan ka niyan sa peligro. Kung totoo mong napagana. Kasi, ito sa occult settings to sa occult. Kasi yung iba gumagamit pa ng mga susi-susi, mga pangkaligtasan na usal. Paano kung sniper yung kalaban mo? O di kaya nasa likod, barilin ka bigla. So may panahon ka pa bang mag-usal niyan? Wala na, di ba? So kung ito sa mga occult na mga medalyon, kung talagang mabisa yan, kusa na yung aandar at protektahan ka niyan. Kasi meron yung spirit guide. Yung spirit guide na yon, kailangan niya yung dasal mo. So yun yung magpuprotekta sa iyo. At kung ang dasal mo naman ay pang-Catholic na Saint Benedict, so for spiritual danger purposes lang yan siya. Pag sinabi natin spiritual enemy, so yung mga masasamang espiritu at mga demonyo. Sa iba naman, pare-parehong espiritu lang yan. So maraming paniniwala. Pero kung tutuusin, so it all spirit. Demonyo man yan o espiritu ng tao, ang general term, espiritu pa rin. So pag negative entity or negative na spirit, so maaring mag-react sila sa suot-suot mo na medalyon kasi ang dasal na pangsibahan is ang purpose niyan, intention niyan at ang meaning niyan ay sa kabutihan. So purong positive. So kusa na rin yang aandar. Kaya nga yung iba nag-iinit yung medalyon pag may mga masasamang elemento sa paligid. Ibig sabihin, umaandar na siya. At ang panglimang tanong ay mula kay Booms Vlog. Good day idol, tanong ko lang, saan ba malakas na mutya? Bato Omo or mutya ng Bulalakaw? Or pwede ba isama silang dalawa? So ito yung opinion ko. Kahit alin dyan sa dalawa ay malakas. Ang importante, meron kang tiwala sa gamit mo. Kasi yung spirit guide ng gamit mo, may tiwala din sa'yo. O di kaya buo yung ibibigay niya sa iyo na proteksyon kasi loyal ka sa kanya. Hindi mo kailangang mamili sa dalawa. Ito yung isipin mo. Alin sa dalawa ang kailangan ko ngayon sa estado ng buhay na meron ako o sa purpose ko sa buhay. Pag alam mo na yon, alam mo na kung alin dyan yung kukunin mo. Hindi ka na manghihinayang sa isa. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics.
So, kita kits until next topic. Thank you.